Jackson.
Amen. Muli, isang mapagpalang umaga at napakalamig na umaga po sa ating lahat. At muli, nandito na naman ang mga nanay. Mag-share po ng salita ng Diyos para sa Kapaskuhang ito ay ma-enjoy po natin at malaman natin yung totoong halaga at meaning ng pagkapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya enjoy po natin. Sino yung mga nasa FB Live? Kaya andito yung mga kasama ko. Ma'am Beth. Good morning din po sa lahat ng mapalad na at isang mapagpala at malamig na umaga sa ating lahat. Pero hindi po yun reason para hindi tayo makapakinig ng kung ano man yung topic natin ngayon. Gising-gising na po kayo. Hello, magandang umaga po sa bawat isa. At narito na naman po kaming muli na mag-share ng Word of God. Good morning, Lani Manansala de la Cruz. Ayan. Sister Myra, good morning. Kumusta ka dyan? Ma'am Apple, good morning. Sino pa? Hindi ko mabasa. Sister Raquel, good morning. Ayan. Si Brad Digno, wow. Alam namin busy ka sa lechon. See you soon. See you soon. Yung lambing ni Pastor po. Gusto niya matikman ang lechon niyo. Sana sa Sports Fest na lang. Kasi masaya sa sport. Sino daw lilitsunin? Si Krisha. Amen. So, ang saya-saya po ng natin dito sa PMA Baptist Church. Maraming programa sa Sports Fest, kakaiba. At sa linggo, yun na po yung Christmas Fellowship ng church. Kaya maghapon yun mula umaga hanggang hapon. Andun yun. Magsama-sama po tayo dito sa PMA Baptist Church. Kaya Sister Heidi, good morning. Sister Heidi. Sister Nelda. Nelda, yan. Yung mga Margie. puro nanay. Mga magagandang nanay. Sana makigugol meet kayo at kantahan nyo naman kami. Sir Gilbert, good morning. Yan. Ma'am Rachel. So, good morning. Kung ang MC ay si Ma'am Beth, Angeline. inuuna niya sa pinakabata. Pero ngayon, ako, mauuna ang pinakamatanda. Kasi may senior citizen ID na siya. Wala ka pang ID? Hello, Ma'am Apple. Good morning. Ma'am Susan. Kumeta. I-active na naman. Ma'am Susan, inaantay ka ng mga apo mo, ma'am. Dito kayo magpasko. Sama-sama po tayo. So, Ay, dito pa. So, ayun. Parang hindi ko makita si Sister Benny doon, no? Kasi naka-green. Kita naman. Kasi Ayan. ang background natin ay colorful. Green, Okay. pink, yellow. So, Anyway, sino mauna? sa mas bata pa rin. At sa mga host natin dito, ay yung mga full-time mothers. Andito po sila, si Ma'am Risa, Ma'am Tintin, Ma'am Cherry, at si Sister Jamaica. Hindi kami makakanta ngayon, wala yung singer namin. Oh. Napagod ata sa ilan yung kinaroling nila kagabi. Nagkaroling ba si Ma'am Irene? Ay, ganon. Wala. So, mamaya, sa kami, magkakaroling sa BGMP. Diba? So, sama ka, Ma'am Beth. Kasama niya mga Sunday schoolers. Kami lang. Kinakareer niya talaga. Yes. Okay. So, napakasaya Anyway, po. sabi nga, 5 days na lang to go. Christmas na. Pero sa atin naman mga Kristiyano, dapat araw-araw tayo ay Christmas. Dahil araw-araw tayong, nandun yung papuri natin sa Panginoong Diyos. Anyway, sabi nga ang ating topic muli yung let us adore Jesus Christ. Siya munang-unang dapat i-adore natin ngayong Christmas. At sapagkat siya nga yung celebrant. Hindi ko na ipahaba-haba pa. Si Sister Vicky na ang mangunguna. Amen. Wala daw sa pinakabata. Papunta sa matanda. Kahit kayo mga senior na, mas bata pa rin siya. Amen. Amen. So, na-enjoy po namin ang senior citizen. Kaya bilisan yung mag-senior
maraming discount, maraming libre. Oh, di ba? Kaya Excited ka Sister ngayon. Benny sa sinihan na matutulog kasi libre. Alam ko every Tuesday yun. Every Ay, Tuesday. Sama-sama tayong tatlo. Hindi all the time. Aray ko. Tapos Kay Manang magsumba ka tita doon. namin. Ah, saan libre din? Oo. Doon sa baba. Sige. So, enjoy po natin. Kaya, yung nga, nasabi kanina, yung kung paano natin i-worship ang Panginoon sa itong araw ng Pasko. Pero, hindi lang sa araw ng Pasko kailangan, lalong-lalo na po dito sa PMA Baptist Church, andyan talaga yung pag-worship natin sa Panginoon Hesukristo na blessing po pagka andon yung oras ay naibibigay natin sa Panginoon. Kaya ito na pagkakataon, sana maunawaan ng lahat, lalong-lalo na po yung mga nanay na maunawaan talaga kasi tulad niyang kahapon galing kami sa siyempre sa linggo yung fellowship na, namili ng mga regalo. Grabe, siksikan sa bilihan. Ipaano yung walang pambili, di ba? Kaya yung singer natin, so kakanta siya. Ng Friday kayo. Dapat pala kinato ka namin. Hindi pa ako yung pinakabata, dumating na po yung pinakabata. Unawain natin. Ituloy na lang nang nagsimula. Sige, so maganda ka na, pinakabata. So, yung tulad na nasabi ko, kailangan natin mga nanay, maunawaan natin para hindi tayo araw na wala kang problema kundi yung pambili mo ng regalo, panghanda, tapos kung ano yung nakita mo sa iba, yun po yung magpapalungkot sa'yo, pero hindi. Nasa akin na yung pinakamahalagang regalo, yung eternal gift na tinanggap natin. Kaya yon sa araw-araw, yun po yung isinishare natin. Pumupunta tayo sa bahay-bahay, Bible study, magsishare po tayo, at lalong-lalo na yung sa mga bata. Di ba? Kami, ganun, pag may bata sa tapos tatanungin namin kung saan yung bahay, ayun na yung pagkakataon para lalong-lalo na yung mga nasa kalsada na yung makita mo yung mga bata na ang kasiyahan nila, yung mag-caroling, yung lalo ngayon yung may mga nanay din, dala-dala ang bata, ang anak nila, sabi nila, pangkain lang po, biro mo, pang Paskong Pasko, kaya kailangan maunawaan nila na pag anak po tayo ng Diyos, hindi papayag ang Panginoon na ganun po ang sitwasyon natin sa buhay. Minsan Kaya, style nila yun. oo, yun. So, yun. Kailangan natin talaga bigyan halaga ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo para mai-enjoy po natin. At hindi lang tayo ang mag-i-enjoy, mai-share po natin lahat ng mga blessings na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kaya tingnan po natin na andoon pag nasa church tayo, yung encourage ng ating pastor, kailangan sa linggo, Christmas fellowship, buo ba yung family natin? Makakasaba ba natin sa araw na yon? Kaya andyan, pag may church, sama-sama po tayo dyan. Makikita na talagang, ang gandang tingnan talaga, yung makita mo na ang kasiyahan, yung sama-sama, kasama yung mga churchmate, kasama ang pastor, na mag-i-enjoy at yung, kaya nga ini-encourage tayo na dapat may bisita tayo. At andun na, prayerfully, may 5 bisita na ako yung mag-iina sa linggo na maranasan nila yung totoong meaning ng Pasko at yung totoong kasiyahan, hindi po sa mga material, hindi sa handa, kundi yung salita ng Diyos na ating maririnig. Kaya tingnan po natin sa Psalms 55 verse 14. Ayan. Sabi dito, we took sweet counsel together. Di po ba? Pagka nandyan tayo, andito tayo sa verse 14, 55 verse 14, na nandyan yung ito, and we walk unto the house of God in company. Di ba? Ano yung company natin? Mula sa bahay, ang ating buong family. At yung ini-encourage din po tayo na imbis na tayong uuwi sa ating mga kamag-anakan, sila yung papuntahin natin dito. Kaya ang sarap pag sa linggo, andyan, we walk unto the house of God in company. Anyan, sama-sama. Hindi nauuna yung tatay. Minsan, nauna na yung tatay kasi yung nanay nagli-lipstick pa. Di ba? Nakikita ka namin diyan, iba din yung anak. Iba din ang nauuna na. Iwan ko sinong naiwan sa bahay. Kaya sabi nga, in company. Pero kami po, iba-iba yung area. Kaya talagang hindi kami sama-sama na umaalis sa bahay.
sila Ma'am Tintin, nauuna sila Sir Domer kasi may nauna sila dito sa church pagka umaga ng Sunday. Kaya andyan po na ang saya, lalo na pag siyempre para pagising sa umaga, ando yung kasiyan, hindi na kung ano-anong hinahanap. Kailangan sa Sabado ng gabi, naka-ready na at nagdi-devotion muna bago matulog para sa umaga, ready na. Kaya andun po na pagsama-sama tayong makapakinig tulad nung yung presentation nung last Wednesday na ayun. May pasaway talagang anak. Tatakas daw, hindi sasama sa kanyang parent. Pero sana nga wag mangyari yon. Pero pag pinag-pray po natin at talaga ipaunawa natin sa mga anak natin na dapat ando yung sama-sama tayo, ay andoon. Meron at meron, pero dapat makita natin na yung power ng Panginoon ang mananaig sa atin sa buong bahay. Kaya tingnan pa rin po natin, andyan pa sa 55, andyan yung income pa niya, andyan may magkakasama tayo sa 65 verse 4 naman. So puro sa Psalms po tayo kung ano yung makikita natin pagka nandyan na ipa-priority po natin yung pagsasama po sa church na makikinig ng salita ng Diyos. Na yung nga sabi sa 65 verse 4, sabi niya dito, ayan, blessed is the man whom thou choosest and causes to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of the holy temple. Andyan yung satisfaction. Kaya alam natin, mapapalad ang mga full-time pag nagtitestimony po sila na yung pasasalamat nila na mula umaga, nakakarinig na sila ng Word of God mula sa ating pastor. At hanggang gabi, uulitin na naman ng ating pastor. Kaya sila po yun yung mga full-time na mapalad na nandito po sa House of God. Sila po yung katulungan ng ating pastor, sila po yung kasama ng ating pastor na andito po para ma-ready yung bahay-sambahan. Kaya sa pagpunta po natin, dapat pahalagahan po natin. Kasi nga po, ayaw na ayaw ni pastor na hindi malinis dito sa paligid. Andoon yung pag-aano ni pastor na ang bahay-sambahan ay nandyan organized hanggang sa lahat-lahat. Kaya andyan na makita po natin sa araw itong December hanggang sa bagong taon yung yung pagbabago ng church natin, lalo na dito sa paligid, sa paghahanda hanggang sa sports fest na andyan lahat. Ibinigay ng Panginoon lahat ng wisdom sa ating pastor kung ano yung gagawin para yung mga anak natin, mga kabataan, alam natin na mga kabataan kasiyahan nila yung mga laro na yan, pero andito ibinigay pa rin ng Panginoon sa atin na sa sports fest, mai-enjoy natin yung mga blessings. Kaya ipag-pray po natin hanggang sa last na mag-perform ng Christmas presentation sa Wednesday. Andyan din. Siyempre, may price yan eh. Kino-compute na nila, sabi nga, yung first prize is 6,000, pero yung props nila is 10,000. So, andun talaga yung kasiyahan na talagang para maunawaan ng lahat po ano yung meaning ng Pasko. At last verse na iano ko, andyan yung satisfaction natin na talagang pag narinig natin at talagang kaya nga sabi ni pastor, pagka worship service, wag matulog para umaunawaan natin pag uwi natin satisfied tayo. At sa Ecclesiastes 5 verse 1, sabi niya dito, chapter 5 verse 1, sabi niya, ayan, keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider that they do evil. Diyan talaga na talagang ikon natin na talagang yung sabi nga sa pagsusulwin, andyan din yung kailangan natin na maglakad, magkwan tayo ng mababahagian. At
hindi rin po tayo matututo kung ano, paano din natin, hindi rin madadagdagan. Oo nga, nagbabasa tayo ng Bible sa bahay. Pero talagang dito sa church, maraming idadagdag ng Panginoon na wisdom mula sa ating pastor kung paano tayo mag-Bible study, paano mag-share, paano tayo maging blessing sa iba, paano tayo makakakuha ng disciples natin, at andoon na lalong-lalo na po sa ating loob ng tahanan na kailangan makita ng mga anak natin hanggang sa kamag-anakan natin na talagang ang priority natin ay yung pagpunta sa church pag-araw ng pananambahan. Yun, i-worship natin ang Panginoon. At kung talagang nakahanda ang ating puso, pag uwi natin sa araw-araw, ay mula Lunes, pag galing tayo sa Sunday, kami nga, hanggang gabi kami rito pag Sunday. At pag Lunes, ayan, andyan, andun yung gawain sa bahay, ay mai-enjoy mo. Hindi ka, ay, ang daming labaking, ganyan-ganyan. Hindi. Mai-enjoy mo talaga pag punong-puno ka ng wisdom, pag talagang nag-worship tayo sa Panginoon. So, yun lang po yung maibabahagi ko at dumating na po yung pinakabata. Andito po, si Ma'am Irene. So, enjoy po natin. Sino yung mga naidagdag na nanonood. So, yun lang po. To God be the glory. Amen, Sister Irene. Morning, Sir Ariel. Good morning. Sir Junie. Sir Bore. Good morning. Bag nga bigat kada kaya amin. Kakabsat. Yan, sa ating devotion ngayon sa pagmamahal ng isang ina. Ayan, pasensya na. Nakalimutan ko. Friday ngayon. Wala pa kasing tulog. Ayan, salamat sa Panginoon at tayo muling nagkita-kita. Friday ngayon pala. Ayan, salamat sa Panginoon at ginising niya tayo muli. Wala pa kasang tulog. Hindi ako makatulog. 3:30 na ako nag-umpisang natulog. Pero kaya sakit ng ulo. Nakalimutan ko Friday ngayon. Ayan. At salamat kay Ma'am Vicky dun sa yung ano natin ngayon yung team na i-adore natin yung Panginoon. And let us adore Him in church. Siya po yung ating pangunahin na dapat na pag sinabing adore yun. In worship, itinataas, exalted. Na siya po dapat yung walang ibang itinataas yung pangalan kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi, let us adore Him. Siya yung dapat nating papurihan sapagkat sineselebrate natin ngayon yung Christmas na kung wala si Christ, there is no Christmas. At wala tayong sineselebrate ngayon sapagkat mahalaga po yung celebrate natin ngayon. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat sabi sa Bible, dumating na ang Messiah, the Savior, na matagal na hinintay ng mga tao magmula pa sa Old Testament na hinihintay nila. Kaya nga ang prophecy ay sa Old Testament na may darating na tagapagligtas, ipapanganak. At dumating na po yung katuparan, yung fulfillment sa Book of Matthew na yung ating tagapagligtas ay ipinanganak na. Na sabi niya sa Matthew 1:21, ayan, basahin natin na ano ba yung purpose, bakit naparito, bakit pinanganak ang Panginoon, sapagkat noon pa ay inaabangan sa Old Testament ng mga Israelitas ang ipapanganak na King of all Kings, Matthew 1:21, sapagkat lahat ng bagay ay may purpose. At yung purpose po ng Panginoon, ang sabi niya sa Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Na ang purpose po ay isave tayo mga makasalanan sapagkat nung nag-fall ang tao ay talagang nandun pa rin yung pagmamahal ng Panginoon na hindi tayo hinayaan na
tayo ay mapunta sa impyerno, kundi gumawa pa rin ng Panginoon ng paraan. Kaya magmula sa Old Testament ay mababasa mo yung prophecy na may darating na tagapagligtas at dumating na nga Book of Matthew na fulfill yung prophecy na si Kristo ay ipinanganak na. Kaya wala tayong ibang sineselebrate. Walang iba kundi ang kapanganakan ng ating Panginoon. Kaya dapat wala tayong ibang gagawin kundi magsaya, i-adore natin ang Panginoon. Sabi nga sa Psalms 47, "O clap your hands, all you people, shout unto God with the voice of triumph, for the Lord Most High is terrible. He is a great King over all the earth." At sa verse 6, "Sing praises to God, sing praises unto our King, sing praises, for God is the King of all the earth, sing ye praises with understanding." Na wala tayong ibang gagawin kundi umawit ng mga papuri sa Panginoon. Wala tayong ibang gagawin kundi magsaya sapagkat dumating na yung the Redeemer, the Savior ng ating buong mundo. Kaya sabi nga, let us adore Him. Yan, worship Him. At kung i-worship man natin siya, sabi nga sa John 4:24, siya ay spirit. Kaya kung i-worship natin siya, in spirit and in truth. Yan po sa John 4:4, makikita natin diyan, mababasa na ang Panginoon ay espiritu. Na hindi tayo haharap kung saan-saan, sa dingding man yan, o meron tayong luluhodan na isang imahe, kundi kung i-worship natin siya, i-adore natin siya in spirit and in truth. At mag-aawitan tayo ng masasayang awitin sapagkat dumating na ang tagapagligtas. Kaya kung may reason bakit tayo nagsasaya ngayong Christmas ay because of the Lord Jesus Christ. Yan. To God be the glory. Amen, Sister Irene. Yan na lang natin yung summary. So, sa akin naman, sabi nga ang ano nga yung worship, sabi nga, let us adore Christ, yung last week, yung topic na inano ko na kapag ano ba yung adore, yung worship, ito yung pag-praise sa Panginoon, pagbibigay papuri, pagpapahalaga sa Kanya, pagbibigay ng pagmamahal, at sabi nga doon yung dinadakila natin siya. So yun yung meaning ng adore. Nang last week, sabi ko nga yung pag-adore, magagampanan natin ito ng maganda kung tayo ay meron ding magandang attitude, magandang yung bang pamumuhay, maayos na testimony. So, ang mga parents ngayon ang talagang battle natin, di ba? Sa yung against na dito sa culture, sa tradition ngayon na meron na kung ano na yung meron ngayon sa kasalukuyan, na marami na kasi yung yung Christmas, ang akala na lang nandun yung exchange gift, nandun yung reunion, nandun yung mga lahat. Kung titingnan natin lahat, akin-akin. Lahat yung mga material na mga bagay-bagay na wala na doon. Excuse me. Wala na doon yung sino ba yung sinicelebrate natin na dapat walang iba kundi si Jesus Christ. So, mga part na tayong mga bilang parents, meron tayong mga pagkukulang doon kasi hindi natin na-impart, hindi na natin naituro sa ating mga next generation kung ano yung kahalagahan noon. Mapalad tayo na tayong mga nakakapakinig dito sa church, nakakapakinig ng mga preachings, nakakapakinig ng mga katuruan na in-explain sa atin kung ano talaga yung meaning ng Christmas at ano ba talaga ang dapat nating gawin at sino ba ang dapat isi-celebrate. Siyempre, ang walang ibang kundi na celebrant natin, walang iba kundi si Jesus Christ. So, sabi nga ng God is the great gift giver. Actually, ito yung diniscuss ko na doon sa virtual namin kagabi sa mga mothers na
ang unang-una ang Panginoon, siya yung author ng pagbibigay ng regalo, di ba? Ano yung regalo na pakahalaga, kaya great gift giver ang tawag sa kanya sapagkat siya yung nang imagine na nang ibigay niya ang kanya nag-iisang anak para lang sa ating kaligtasan. Para lang tayo ay hindi magkaroon ng hatol ng kamatayan, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, hindi sa isang magulang sa ordinaryong parents, hindi madali na i-offer mo ang iyong anak. O kaya i-offer mo sa iba, o kaya ipamigay mo, o kaya isakripisyo mo para sa ikabubuti ng karamihan. Pero ang Panginoong Diyos ginawa niya yun para sa atin. At alam din niya na sa una pa lang, alam na niya ng Panginoon siyempre ang magiging kalagayan, ang magiging suffering ni Jesus Christ kapag siya ay pinababa niya dito sa mundo. Yung magiging suffering siya, yung aabutin niya ng mga lahat ng sakit, lahat ng hirap, at lahat ng kanyang yung pagbuwis ng buhay, lalo na yung pagdanak ng kanyang dugo. So, ang Panginoong Diyos ay kailanman hindi naging selfish. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in His name shall not perish but have everlasting life. So, sa simula pa lang ang Father Almighty na ang author ng pagbibigay ng regalo. At yun nga, kaya nga great gift giver ang tawag sa kanya, sapagkat ibinigay niya ang kanya nag-iisang anak para sa ating kaligtasan, para hindi tayo mag-suffer doon sa dagat-dagatang apoy. Sabi nga sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Nang binigyan tayo ng prinobide talaga ng Panginoon sa atin na upang tayo magkaroon ng kasiyahan, magkaroon tayo ng kapayapaan, kasiyahan, kasi yun na lang titingnan mo na meron kang buhay na walang hanggan. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, sabi nga, charge them that are rich in this world that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. So ituro natin to sa ating mga anak na ang Panginoong Diyos, hindi lang kilo-kilo ang kanyang pagmamahal, kundi sabi nga, tons of tons ang kanyang napakayaman ng kanyang pagmamahal sa tao. Kaya nga, unconditionally, ang kanyang pagmamahal, unending, kasi walang katapusan. Basta dyan handa ka, kung sino man ang kaluluwa na handang tanggapin ng Panginoon Kristo, na handang mag-repent sa kanyang mga kasalanang nagawa, at tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas, nandun na. Sabi nga, nandoon na yung pagmamahal, yung pagmamahal na yun na sabi nga, greatest gift na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. So, tayo na sabi nga, kaya yung mga mapapalad ng mga tao, materially, financially, sabi nga, sila naman ay sabi nga na wag sila ang magyabang, hindi sila maging high-minded, kundi gamitin nila yung kung ano man yung blessing na bigyan ng Panginoon sa kanila materially o financially, na ibigay din ito sa mga taong nangangailangan. Marami sa mundo pa ngayon na meron sa kanila na kumakain na lang ng once a day. Meron din yung sa iba sa kanila na hindi mo alam kung gaano kabigatan doon sa kanilang family. Meron din sa kanila na may mga nararamdaman. So, yung magbigay ka lang, maghatid lang sa kanila ng Word of God, lalo na yung salvation, i-share mo yung gospel, ay isa na itong napakagandang gift na pwede nating i-impart sa mga taong ito. So, second nga, sabi nga, Jesus is the reason for the season, na siya yung talagang dapat isineselebrate natin. Kung isipin nga, sabi nga, wala tayong karapatan, wala tayong dapat na bakit tayo tatanggap, sabi na ng regalo, ang dapat natin regaluhan ng Panginoong Diyos. Pero, yun kasi yung pagkakataon na yung pagpasko, yun na yung pagkakataon na tayo ay nagkakaroon ng bigayan, nagkakaroon ng mga exchange gift. Pero tayo bilang isang parents, ituro natin sa ating mga anak yung number one na dapat nating gawin, na ibigay natin, sabi nga, yung buhay natin sa Panginoong Diyos. Yung ialay natin to, i-offer natin
na yes, sabi nga dito na makikita natin na hindi yung kapanganakan ng Panginoon, hindi siya yung fairy tale, di ba? Hindi siya ano lang na kagawian lang ng tradisyon. Hindi siya yung kwento-kwento lang, kundi talagang may katotohanan na talagang siya ay nagkatawang tao at nag-shed siya ng blood para sa ating kaligtasan. Sabi nga ng John 1:14, "And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth." Si Jesus Christ, sabi nga ng tinawag nga siyang Emmanuel, di ba? Na ibig sabihin ng sabi nga dito, ito yung sa Isaiah chapter 7 verse 14, ito yung promise ng Panginoong Diyos na bibigyan tayo ng tagapagligtas. At finulfill ito sa Matthew chapter 1 verse 23. Na sabi nga ng Emmanuel, kaya tinawag na Emmanuel, meaning sabi nga God with us. Si Jesus Christ, nang siya ay nagkatawang tao upang magkaroon ng everlasting life ang mga tao. Nasabi nga dito na siya ay namatay para sa atin, para tayo ay hindi mag-suffer sa dagat-dagatang apoy, kundi magkaroon tayo ng eternal life. Nang in-exalt, sabi nga ang Panginoong Jesucristo, tama na lang na i-exalt natin siya lalo ngayon bilang pasasalamat sa kadakilaang ginawa niya. Tama lang na tayo ay ibaw natin ang ating mga knees, lumuhod tayo upang magpuri at mag-adore sa Kanya sa ginawa niyang kadakilaan sa sangkatauhan. At tama nga sabi nga, every tongue na i-acknowledge yung bawat ating pananalita, i-acknowledge natin na ang Jesus Christ ay tunay na Diyos at na dapat lang na i-glorify natin siya, pati ang God the Father. So sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11, "Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Yun yung ginagawa natin ngayon ng mga soul winner, di ba? Pinispread natin, pinapakilala natin kung ano yung kadakilaan ng Panginoong Diyos. Kaya dapat, sabi nga, yung Christmas, dapat unahin natin, i-focus natin ang celebration sa celebrant na walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya nga tinawag siya na Christmas. So, ituro natin ito sa ating mga anak, na ito ang kanyang birthday. Ito yung kanyang pagbaba sa mundo upang i-fulfill niya yung promise ng Panginoong Diyos. Yun lang, walang iba kundi nga sabi nga yung ating kaligtasan. Yun lang po, to God be the glory. So, Amen. Mr. Benny, next po. Well said, Ma'am Beth. Amen. Well said nga lahat. Andun na. At napakaganda po ng ating pong tema pagka ganito pong December, lalo na nalalapit na po yung 25 na kung saan sinabi nga na doon noon pinanganak ang, hindi natin alam kung 25 nga ng December yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero dapat araw-araw sineselebrate natin yung Christmas. Ang Christmas kasi yung hahayag ng iyong ng kadakilaan ng ating Diyos na si Jesus Christ. At yun po yung kapanganakan niya. Ito nga pong December. At napakahalaga po na yung ating pong topic na winning our family first and how can we adore Christ in our home. Na unang-una po talaga na ang ating pong family na madala po natin sa lahat ng pananambahan sa church, at lalong-lalo na po ngayong Christmas na hindi po yung mga kamunduhang bagay at nakagawian ng natin noon ang ating dapat na gawin,
na tayo po ay dali natin yung ating family sa bahay, sambahan, at ganoon din po ang ating pong nasisharan at yung ating ibang mga kakilala. Ganun. At ang sabi nga dito sa Matthew 1:23, "Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, with which being interpreted is God with us." Yon na Emmanuel, which being interpreted is God with us. Na nandun na po yung ang Diyos sa atin. Buhat po nung tayo ay iniligtas sa kapahamakan sa impyerno. Tinanggap po natin ang ating Diyos na si Jesus Christ. Doon po nabago po ang ating buhay, nabago po yung ating pananaw, na yung pananaw natin sa kamunduhan, naalis na po yon, inalis na po ng ang ating pong mga kasalanan. Pero hindi po nagtatapos doon na inalis yung iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Hindi po nagtatapos doon na dapat gawin po natin yung nararapat na i-share natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ibang tao, sa ibang mga kamag-anak, sa lahat ng ating nakakasalamuha. At yun nga, sa atin pong paghayo-hayo sa araw-araw na ibinabahagi si Jesus Christ sa karamihan, ay nandun po yung kagalakan ng ating Diyos na naibahagi po siya sa lahat. At ngayon nga pong Kapaskuhan, ay andun po yung yun po yung mahalagang regalo na atin pong ibibigay sa karamihan, sa ating pong family, sa lahat po. At yun nga, marami po tayong ma-encounter na maganda at hindi maganda na feedback ng ibang tao, pero sa atin pong ang atin pong ituon ng pansin ay wag po yung hindi magandang feedback sa atin ng iba. Ang mahalaga po ay yung naibahagi natin sa kanila yung kaligtasan ng kaluluwa nila. Na yun po yung pinakamahalaga. At sa ngayon nga pong Kapaskuhan ay napakahalaga po na ang ibigay nating regalos ay yung spiritual na gift na dapat po natin na ibigay. At kung ano yung ating i-treasure po natin yung kahalagahan po ng salita ng Diyos, na yung lahat po ng ating pong nasishiran ay yun nga, ini-invite po natin sa church, at meron nga pong nagre-reject kung minsan, pero wag po nating hayaan yun sa ating puso na na-reject na nga, hindi ka pa magpapatuloy. Yun po yung kahalagahan po na sabi po sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there will your heart be also." Na sana itinetreasure po natin yung kahalagahan po ng salita ng Diyos, na bilang isang tumanggap sa Kanya, ay tayo po ay wag tayong susuko kahit na anuman po ang na-encounter po natin. At kung meron po tayong kabigatan sa ating kalooban, ay wag po nating yun yung ating i-treasure po natin yung kahalagahan po ng salita ng Diyos. At andon may yung kasiyahan po natin na maibahagi yung salita niya, ay mawawala lahat ng ating worries sa ating puso, sa ating isipan. Kaya tayo, ang napakahalaga po na yung salita ng Diyos na i-treasure po natin. At ang sabi nga po sa Galatians 6:10, "As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith." Na sana po yung kahalagahan po ng pananampalataya po natin, na kahit nga po hindi natin nakikita ang Diyos, ay andun po yung Kanyang paggabay sa atin, pagmamahal sa atin, na
sa ganitong Kapaskuhan, yun nga po, sabi nga po na Jesus is the reason for the season. Na yun po yung kahalagahan na ibigay natin yung mahalagang regalo ng Diyos sa ibang tao. At sabi nga po na adore Him in spirit and in truth. Yun. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Thank you, Sister Benny. Yan si Ma'am Emilia po. Makakasama natin sa Google Meet. Ma'am Emilia, Merry Christmas po. Merry Christmas, sis. Ayun na po. Ayun, Sister Emilia. Good morning. Kung anong- Ay, good evening. Good morning sa ating lahat. Yun nga yung kagandahan sa ating nakikinig sa yung totoo na essence ng Christmas. Kahit anong invite nila, kahit anong ano nila ay tumatanggi tayo kasi alam natin yung dahilan kung bakit na may pinanganak na yun yung Savior. So, ang ginagawa ko naman ay kahit hindi yung soul winning ko everyday, hindi na, kung kailan pa malapit ng Christmas, dun pa huminto. So, nakakalungkot. Nalungkot ako doon kasi third week ata ng November ako nawalan ng yung everyday ko soul winning. So, yun yung inaano ko. Sabi ko, kahit ganun na tinuloy ko pa rin. So, kung kailan pa ako, yun yung gustong-gusto kong yun 1 year, hindi natuloy. So, nung last 2 week lang, mayroon akong lugaran doon na nashiran. Kinukulit ko siya na shiran na i-explain sa kanya, ayaw niya. Ang sabi sa akin, ang kulit-kulit mo. Sabi niya, tapos sabay mura sa akin, sabay black. Sabi ko, siguro kung hindi ako Kristiyano, pinatulan ko yun. Pero sabi ko, si Lord na lang ang bahala sa kanya. Ipag-pray natin sila kasi yun nga yung attitude ng mga carnal nga sabi ni Pastor. Kaya hindi mo sila anuin. So, sa family ko naman ay araw-araw ko pa rin inaano yung mga hindi ligtas. So, di-explain ko sa kanila na ganito yun, sabi ko. So, praise God kasi may yung ayaw magpa-share, nasharean ko na nung last week. So, yun lang po. Thank you. So, nakaka-challenge talaga si Ma'am Emilia. Amen. Pero mo, everyday soul winning nandyan sa lugar na yan. Ang hirap po yun. Amen. Ma'am Emilia, thank you. Muli, na-challenge na naman po kami sa iyo kasi biro mo, November ka natigil ng daily soul winning, sa lugar na yan, napakahirap po. Dito nga, nandito na sa Pilipinas, kahit saan pwede kang mag-share. Hindi pa nagagampanan yun, di ba? So, kami talagang na-challenge kay Ma'am Emilia, lalo na po pag isa na po siyang Bible student, tapos nandyan po siya sa Saudi, nakaka-challenge siya po yung pinakamaraming verses na naisulat. So, ang talaga, nakaka-challenge si Ma'am Emilia talaga na nandyan. Lalo na yung sinabi niya yung daily soul winning natigil, pero itinutuloy. Iyon po yung pinakamalaking blessing na talagang binibigay ng Panginoon sa atin. Yung nandun yung humble heart, andun yung masunurin na sa pagsishare ng Word of God. Kaya enjoy lang po, Ma'am Emilia. Sana next year nandito ka na sa araw ng Pasko. At lalo na sa graduation nyo. Ay, nako, masaya po. Second year pa lang, no? Biro Third mo, year pa third lang siya year na. next Kala ko year. first year pa lang Biro mo. Oo nga. Napakadali po. At may mga kasama po tayo dito sa studio. Ang mga 4 na nanay, magagandang nanay na mag-share din po.
tema natin. Lang po. Amen. Good morning po sa lahat at muli po kami nagpapasalamat ngayong umaga sa mga natanggap po namin na mga blessings na-share po ng ating mga hosts. At totoo yun habang nagsasalita nga sila ay naisip ko rin yung mga panahon na yung pumupunta kami sa area na minsan maaawa ka na lang din talaga kasi sila yung nakikita mong kapos financially, yung tahanan nila talagang hindi disente, marumi. And yet, sila pa yung yung parang pagka pumunta ka, akala nila may kukunin ka sa kanila. Tapos sila pa yung mas nagre-reject. Kaya totoo yun na kung hindi maayos ang purpose talaga natin at hindi natin naiintindihan yung totoong meaning ng Christmas, magagalit tayo. Pero ako talaga naaawa na lang din ako sa kanila. Although kung gaano man natin kagustong i-share at ma-experience din nila yung kagalakan natin ngayon na maliwanag sa atin yung pagkaunawa sa Christmas ay dahil ayaw nga nila ay ang gagawin lang talaga natin yung the best na weapon natin na ipag-pray pa rin sila na isang araw ay maunawaan nila. At ako yung laging sinasabi ko na wag niyong payagan na dumating sa kamatayan itong taong ito na hindi pa rin nakakilala. Kung hindi man ako yung nakapag-share, magpadala kayo ng iba or sa right time ng Panginoon, ganun. Kaya very blessed po talaga tayo na may ganito tayong devotion, ipinapaunawa sa atin yung totoong meaning ng ginagawa natin para hindi tayo sunod-sunuran lang sa takbo ng kamunduhan. Yun po, maraming salamat. Good. Sumapit. Good morning po sa ating lahat. Ayan, thank you po sa mensahe po. At yun nga po na ako po bilang isang Kristiyano na ngayon alam ko na kung anong meaning ng Christmas, ay ako naman po ay binabahagi ko rin po sa iba yung kung bakit pinanganak si Kristo para din po sa ating lahat. So yun po yung pilit kong sinishare po sa mga tao na bagamat ang dami nilang question, dami nilang mga parang tawag dito para lang hindi ma-sharean sila. Pero sabi ko, dala-dala ko po itong regalo ng Panginoon. Wala namang masama dito kasi kayo naman po yung makikinabang sa regalo ng Panginoon. Talagang sinabi ko po yun. Kaya po pinanganak ang Panginoon para po sa atin din po, para iligtas tayo doon sa apoy ng impyerno. Ayaw nyo po, makakatanggap kayo ng gift na hindi masisira o maluluma o mawawala. Yun po talaga yung sinasabi ko kasi madalas nire-reject po nila eh. Pero sabi ko nga po na ako po dapat ako rin po yung good example din po sa kanila, yung attitude po sa pag-share na pag-share po sa kanila upang yung bang approach. So yun po yung sa akin na as a Christian, sinishare ko rin po yung nalaman ko na bakit pinanganak ang Panginoon. Dahilan po sa atin rin po. At yung way ng pag-celebrate ng Christmas, walang iba kundi ang Panginoon dapat pong nitatas kasi siya po yung pinaka-focus po dapat ng Christmas. So yun po, thank you po. Good morning po sa inyo po lahat at bumabati po ng Merry Christmas. Yan. Muli po nagpapasalamat po sa devotion na ito na nire-remind na naman po tayo. Patuloy po tayong nire-remind ng kahalagahan po ng Panginoong Hesukristo po sa buhay po natin. Sa totoo lang po, talagang pinagpapasalamat po natin na ipinanganak siya para mamatay po sa atin dahil hindi po natin ma-enjoy ang ating salvation kung hindi po siya ang ipinanganak para sa atin. Kaya yun po yung binabahagi nga po sa ibang tao kasi wala pong talagang napakapangit ng buhay na walang Kristo. Maalala ko lang,
Kasi po patungkol naman sa nanay, yung balita po nung isang araw, yung bang kasi habang nag-aayos ng basura, nangangalkay sa lalaki, may nakita po siyang baby doon. Patay na, nandun pa yung umbilical cord. Sabi ko, paano kayang anong puso yung ganun nanay, di po ba? Na parang pinagbuntis, siguro habang pinagbuntis niya, tinago-tago, tapos paano niya, ang hirap-hirap mga anak isa, tapos tinapon lang niya doon. Yung bang po, talagang napaka-miserableng buhay kapag walang Kristo. Kaya yun po yung mahalagang binabahagi po natin. At salamat dahil meron po tayong, nasa tamang church po tayo, meron tayong kaligtasan na talagang ine-enjoy po ngayon. Thank you po. Good morning po. Maraming salamat po sa mga host po. Sa akin naman po na bagong nakakilala po sa Christian po, na kung gaano po kahalaga ang Pasko po, ay yun nga din po na malaking pasasalamat ko din po na nakilala ko po na ano po ang tunay na Pasko po. At yun nga po, naawa din po ako sa mga ibang nasisharean ko po na ayun nga po, yung sinabi po ni Ma'am Cherry na andun na lang po talaga yung awa mo sa kanila, kasi yung kakausapin mo pa lang sila, yung talagang tatanggihan na nila yung sinishare mo sa kanila na wala naman. Sabi ko nga po sa kanila na sabi nila na, ay, wala pa kasi akong pera. Sabi ko, wala. Sabi ko po, hindi naman po ako humihingi ng pera. Sabi ko, sinishare ko po kasi salvation po, ayan po. So, ayan nga po, andun nga din po talaga yung awa mo sa kanila, yung gusto mo talaga silang tulungan, pero meron talagang tumatanggi sa'yo eh. Pero dahil tayo naman po mga Christian, ay talagang wag po tayong magsawa na mag-share po sa kanila. At yun lang po. Amen. Amen. Thank you po. Full-time mothers yan po. Si Ma'am Risa parati niyang sinasabi na bago pa lang siya, pero andyan yung blessing. Parang alam niya bago pa lang, pero alam ko 1 year na. Diba? Magto 2 years na, pangalawang Christmas na to. At talagang kilala din na siya dito na kapon nung pagkuhan namin ng barangay clearance. Kinumusta si Sister Risa. O, di ba? Sister Risa, blessing yun. Siya po yung nanganak daw dito sa church. O, natutuwa ako kay Kapitan eh. Di ba? Ito yung sabi ni Ma'am Tintin. Totoo yun kung napanood nyo yung balita na itinapon lang. Sabi ko, 9 na buwan niyang tiniis. Tapos nung nanganak, itinapon lang. Okay? Natuwa ako kay Kapitan nung hindi malimutan si Ma'am Risa na tingnan mo yung blessing na yun. Dito siya nanganak sa church. At ang kumadrona si Ma'am Ginida. Power of God yun. Di ba? Kung ang Panginoong Hesukristo sa sabsaban ipinanganak, di ba? Walang tumatanggap. Pero si Ma'am Risa, buong pusong tinanggap dito sa PMA Baptist Church. Kaya yan, nai-enjoy niya yung Christmas ngayon. Kaya, isinishare na rin niya sa iba. Kaya, di ba? Napakasaya ang buhay, may salita ng Diyos. At tulad natin, yung bakit nagka-caroling ang mga Sunday schooler. Hindi po sila nagka-caroling para sa sarili. Nung bata tayo, para sa sarili, bili ng candy. Kasi di ba, nung bata tayo, mabigyan tayo ng yung 25 centavos. Ang saya-saya na natin, pambili ng candy. Pero dito sa PMA Baptist Church, nagka-caroling po para sa mga bata. Pambili ng regalo. At kay Ma Apple, thank you kasi nag-caroling sa amin. Natutuwa ako nung pumunta sila doon, dumaan eh. Sabi ni Brad Domer, mag-practice lang daw, pero ang ganda naman ng kanta nila. So, siyempre, bigayan, di ba? Kaya, yun. Pinailaw din namin yung namin, disco light namin. Kaya, so, Apple, thank you talaga. Yun. So, ma-enjoy talaga natin pagka alam natin yung totoong meaning ng Pasko. Kaya, sa mga nandyan kanina, nakita ko yung kuya ko. Kuya JC. Yan, sabi ko nga, pumunta sila rito. Tiyatanong nila kung kailan ako uwi. Kayo ang pupunta dito, hindi ako uwi dyan. So, mag-i-enjoy talaga. Yan, si Ma'am Teresa Rivera from US po siya. Ma'am Rachel from US.
Morning, Si Sister Ronaldo from Ilocos. Teresa. Yan, Sister Ria. Ayan. Ria, practice tayo. Nakita natin, mahigpit ang labanan. Nung alam na nila yung first, Apo, sa Sunday sila Ma'am Cherry. Mahigpit ang labanan po. Kami yung huli Kaya, may nagsasabi, wag na daw kami mag-present. May first saka second na daw So, ganun po yung kasaya po rito. At lahat ng kasiyahan ay nauuna po. Yung kasiyahan mula sa salita ng Diyos. Kaya, ayan. Sino pa yung iba? Si Ma'am Birdie. Bukas naman po ay family devotion. Sama po natin ang ating pastor. Kararating lang po nila from CSI kaninang 3 o'clock. Kaya si Ma'am sila po wala rito. Galing po sila sa biyahe. So, yun. Kami mga sabihin pa yung mga kasama ko. Ma'am Bel. Amen. Sabi nga kung isa-summarize nga natin yung lahat na napag-usapan natin ngayon, sabi nga ngayong Christmas, si Jesus Christ ang the reason for the season. Siya yung greatest celebrant na wala tayong celebrant na si Jesus Christ kung wala naman din yung great gift giver. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. At ganoon din po, tama nga po yung nakakalungkot na pag nag-share tayo merong nagre-reject. Kasi hindi naman tayo actually ang nire-reject noon, kundi ang Panginoon sa Kristo. Kaya minsan kapag nag-share ako ng gano'n na merong lalo na akong kabataan, naiiyak ngay ako. Kasi sabi ko, hindi naman ako ang nire-reject ninyo, kundi si Jesus Christ. Yun yung din part ng pagkukulang ng mga parents na hindi na nila inimpart sa kanilang mga sa kanilang mga anak na kung ano ang kahalagahan ng Panginoon, kung ano ang Panginoon dapat sa buhay natin. Makwento ko lang, anyway, 6 o'clock ng every Friday kasi panggaling ko dito, nagdidiretso na ako sa Burnham. Nag-share din ako doon. Tapos nagkataon na merong mga STI student na sila ay nagpa-practice ko para sa may grading daw kasi sa PE nila. Sasayaw-sayaw sila pero yung unang in-approach ko. Ganun na yung kalungkutan ko kasi bata pa sila kasi mga senior high. Sabi ko, pwede ako mag-share ng gospel. Sabi ba naman leader nila na mga siguro mga 17-year-old pa lang. Sabi niya, no, we are not interested. We are INC. Sabi ko, hindi naman religion ang i-share natin dito kasi hindi naman kaligtasan ng religion. Ang ibabahagi ko lang kung paano tayo magkaroon ng salvation. Pero ang tigas talaga niya. Pero sabi ko, anyway, nasa sa iyo yung decision mo na hindi tumanggap. Isinama pa yung kanyang 5 kasamahan doon sa grupo. Pero anyway, may nakita ko kasi marami sila, more than 50. Mas marami pa naman na gustong makapakinig ng salita. So, first ko siyang in-approach pero to God be the glory. Nagkaroon din ako nung that day ng more than 20 na sharean nung araw na yun. So, yun lang po. Focus lang tayo sa pag-share. Focus lang tayo sa pagsosoul winning. Focus lang tayong ibahagi natin sa salita ng Panginoong Diyos. Ano man yung maging rejection, ano man yung obstacle na binibigay ng mundo sa atin, pero patuloy lang tayo. Kailangan tayo na i-share talaga, lalo na sa mga kabataan, kung sino ang Panginoon. So, yun lang po. Sister Irene. Amen. Merry Christmas sa ating lahat. Tuloy-tuloy lang tayong magpuri sa Panginoon. Siya lang ating itataas, walang iba. This Christmas, wala tayong reason para magsaya, kundi ang Panginoon ang reason bakit tayo nagkakasayahan. God be the glory. Sister Benny. Amen. Merry Christmas po sa lahat. At mag-enjoy po tayo sa darating na 25 na yun po yung araw na isineselebrate po natin na kapanganakan ng ating Diyos na si Jesus Christ. At focus po natin ang ating pong family at ang ating sarili sa Diyos na nagligtas sa atin. Hindi po yung mga kamunduhang bagay, mga material na bagay at kung ano-ano pa. Kaya yung ating kaligtasan, yun po yung
ating pahalagahan, hindi po yung kung anong bagay man sa kamunduhan. At Merry Christmas pong muli sa lahat at to God be the glory. Amen. A closing prayer na rin, Sister Benny. Sige po, mag-closing po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa naibahaging mga salita nyo, Panginoon, nawa ay ito po ay maging daan, Panginoon, ng iba na hindi pa nakakaunawa kung ano ang kahulugan ng Christmas, Panginoon. Nawa ay sa panahong ito ay ang pagbibigayan na mula sa salita nyo, Panginoon, ay yun po ang manaig. Hindi po yung mga kamunduhang ibinibigay ng kamunduhan, Panginoon. Nawa ay ito ang maging daan, salita nyo, na makatanggap ang bawat isa ng kaligtasan. At salamat po sa akin pong mga kasama dito na host, si Sister Beth, Sister Vicky, Sister Irene, at ganun din po, Panginoon, ang mga full-time mothers na nandito nakasama po namin, na si Ma'am Tin, si Sister Risa, Sister Jamaica, si Ma'am Cherry. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa at sa Kapaskuhang ito, Panginoon, ay magbigay po kayo ng magandang regalo sa bawat isa na patungkol po sa inyo, Panginoon. At nawa ay ganun din po ang aming pong pastor. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, na patuloy nga po na nag-encourage sa bawat isa na ibahagi ang atin pong Panginoong Hesukristo sa bawat isa. Salamat po at sa araw po ng bukas ay wag po tayong mawawala ang bawat isa na makibahagi din po sa pakikinig ng salita nyo na maiayag po ng mga Father sa araw ng bukas pa sa pamumuno po ng aming mahal na pastor. Salamat po sa mga biyaya at pagpapalang pinagkakaloob nyo sa amin sa araw-araw at patuloy nyo nga po kaming gamitin sa inyong gawain. At itong Kapaskuhan po na ito ay maging daan po kami, maging nakabahagi po sa inyong kaligtasan, Panginoon. Salamat po at patawad sa mga pagkakasala at pagkukulang sa pangalan ni Jesus. Amen. God be the glory. Merry Christmas. Bye-bye. Bye-bye. Tulog na, Sister Emilia. Bye-bye.